Kung gaano katagal din yung paggawa ng tattoo na. Kaya naman siguro ko masyado kung maraming breaks. Siyempre kakain. Pamerenda si Kuya Denmark. So alam mo na iiwasan. Alam mo na kung saan ka magkakonsentrate. Alam mo kung saan na lang hindi masakit. Doon na lang. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off, can't stop me now. This episode is brought to you by Paras Catering and Events. Check out their FB page and see all the excellent customer feedback on their food, service, and elegant styling. You may reach them at 0917-844-4470 and look for Miss Jubian Paras. Okay, welcome back mga ka-Life Fit. Tatakot na ako medyo. In the next coming days, mag-i-start na po kami sa actual tattoo session. Ito po ang aking napakagaling na tattoo artist, si Mr. Aris. Golden Hand Tattoo. Like niyo yung page niya, ililink ko siya sa description mamaya. Okay, so ito na. Ayun na. This is it, pansit. So, discussion muna tayo sa ano ba? Ako first time ako sinabi ko na sa inyo to, guys. That can't be true. First set ko to ng tattoo, so wala akong kalaman kung anong gagawin. So, ako, baguhan ako. Ano yung mga parang before na kailangang gawin ng isang magpapatato? So, yun nga kay Denmark. Unang-una dapat mentally prepared ka, tsaka yung body mo dapat. I'm feeling great! Okay. Diba? Dapat mentally prepared kasi hindi na magsinungaling, masakit talaga siya. Yan naman. Lagi na sinasabi masakit. Ako naman, sabi ko, mataas naman ang pain tolerance ko. Pero yung sakit ang doon ako na giging interesado eh. Parang ano ba yung mali-describe mo ba gaano kasakit? Actually, ako wala pa akong tattoo din eh. Nagtatato ako pero wala tattoo. Yun nga lang, naramdaman ko na rin siya kung paano. Para siyang inihiwa ng blade. What? What the f***? Nawala siya. Yun, hindi, pero yun yung pain. Kasi depende naman sa area kung saan mo ipapalagay yung tattoo. May mga part na less pain. Okay. Merong mga part na more pain. Merong nasa middle part lang. So, pag nagtatattoo ka... show namin mamaya yung pain chart. No? May pain chart naman yan. May pain chart naman. So, sa akin, sa forearms, no? So, forearms, usually kasi forearms, hindi siya ganun kasakit. Ay, salamat. Natotolerate mo pa siya. Pero, yun nga lang, syempre, forearms pa rin siya. May part tayo na medyo masakit. May part na hindi rin masakit. Yun nga, kaya tulad ng sinabi ni Denmark, may pain chart pa rin. May pain chart naman. Sa forearms, mas masakit yung medyo upper part dito. Yung malapit sa elbow, no? Tsaka yung medyo malaman. So, sa arm kasi, dito banda, tsaka dito. Pero yung dito, tsaka dito, hindi siya masyado. Outer, tsaka inner top. Sa side lang, at tsaka yung upper. Okay. So, alam mo na iiwasan. Alam mo na kung saan ka magkakonsentrate. Alam mo kung saan na lang hindi masakit. Doon na lang. Okay, sige. So, mentally, kailangan prepared. Meron ba ako kailangan gawin? Like, kailangan ba well-rested? May kakainin ba ako dapat? Or... So, sa body mo naman, kailangan, ayun nga, mentally and yung body mo prepared. Tsaka, well-rested ka. Kasi yung tattoo session, hindi lang naman kasi ilang oras lang yun. Kung depende sa size niya. So, medyo, kung malaki, medyo matagal tayo mag-session nun. Really? Tapos, dun sa pagkain naman, okay lang naman kumain kahit... Wala naman specific. Wala naman bawal. Yun nga lang, yung pala sa malansa, bawal. Yung medyo malansa. Yung egg, fish, gano'n. Okay. Kasi, saan ko nabasa yun? Para pa nagpatato ka kasi parang sugat yan, di ba? So literally sugat talaga siya. Sugat talaga siya. Okay. Alright. So, sige. Ito lang, sasalang na ako kunwari, no? Sasalang na ako. So, paano ba ang during the
procedure itself. So, paano yung i-describe mo ano yung Iyan nga. Total, ilang years ka na nagtatato, di ba? Matagal ka na nagtatato eh. Ano usually yung sinasabi mo sa So, syempre preparation, kung magpapatato ka, sabi nga natin, sugat siya. So, kailangan malinis ka muna, malinis yung katawan mo. And then, sa akin naman, kung ako, sa akin naman yung preparation ko, dapat yung mga gamit ko sterilize. Since sugat yung, susugatan natin yung balat, iwas infection din. Yes, science! Okay. So, during the tattoo session itself, may mga na-experience ka na ba mga nakakatawa or may mga masishare ka bang ano na... Usually ka Denmark, natutuwa ako sa mga babae pag sila yung nagpapatato eh. Bakit? Anong... Ang taas ng pain tolerance sila. Babae? Oo. Nakakaya naman ako. Sure! Finishing part na. Medyo ramdam na rin nila. Pero yung sa start ng session, hindi sila parang hindi sila katulad na aray, ganun. Shucks, dapat. Totoo mataas naman pain tolerance mo kay Denmark. Parang naano tuloy ako doon, parang na-pressure ako doon. Dapat di ako gigipot, dapat di ako iimik, di ako ano. Ayun, so nakita mo na yung design ko, no? So, yung sa design kong yun, paano yung magiging strategy mo? Kasi, yung pinakita ko sa'yo, di ba, napaka-detailed niya. So, ang pinaka magiging kalaban ko dyan is mabura yung stencil. So, mag-start tayo sa pinakababa ng design, pataas. Okay. Kasi usually, ganun talagang ginagawa ng mga artists. Nag-start sila sa baba, pataas. Kasi, iwas para mabura yung stencil na kukopihin nila. So, dun sa design ko, more or less, ano sa tingin mo gano'ng katagal yun? Ang tansya ko is mas maganda kung mag-start tayo ng mas maaga, morning. Okay. Tapos check na lang natin kung gaano katagal siya. Kung gaano katagal siya tatapusin. Kung hindi naman siya matapos, pwede naman natin siya per session. Okay. I-lining kung ano yung matapos natin, then lalining ko siya para pwede natin siyang balikan. So, yung gaano katagal na session pala, magdidepende sa design ng tattoo, no? Hindi lang sa design. Hindi lang sa design. Oo, syempre. Yung may mga factors din na, for example, may mga in-between breaks. Okay. So, yun isa rin yung magdedetermine kung gaano katagal din yung paggawa ng tattoo. Kaya naman siguro ko, masyado kung maraming breaks. Syempre, kakain. Pumerenda si Denmark. Oo. Nakasama na yun. So, maaga, dire-diretso, no? Okay. So, usually sa isang tattoo session, the whole day siya na... Yun nga, depende pa rin sa design. Kung mas detalyado at mas malaki yung design, mas tumatagal ang session. Or depende rin kasi dun sa tatutuan mo kung kaya pa niyang ituloy or hindi na. Pwede naman kasi per session. Which reminds me, ano na yung pinakamatagal mong session, one sit down? Gano'ng katagal umabot? Kasi nag-start kami ng 1 PM, tapos nabot ako ng 5 AM. 1 PM? Ay, hindi. Yung pinakamatagal ko pala is yung sa Korean. Kasi, ang dami namin breaks kasi masakit. Dito sa may ilalim kasi yun eh. Ay, okay. So, nag-start kami ng morning until 1 ata or 12 AM. Tapos, hindi pa namin natapos nun. Pinabalik niya na ako pinabukasan para tapusin na yung tattoo. Okay. Tagal pala, no? Kasi yung sa kanya, half sleeve, tapos meron pa siyang paikot siya sa ilalim ng braso. So, buong braso na ganun siya. So, kung magpapatattoo ka pala talaga mag-dedicate ka ng oras para din mo. Hindi na siya parang kala mo sandali lang. Pasok, tapos inatikit mo lang ganun. Sticker, tapos na. Okay, sige. So, for example, tapos na. O sana matapos natin bukas. Mabilis na. Pero, sige, aftercare. Yan yung isa rin binabasa ko mga articles. So, paano naman sa aftercare? Okay, nandiyan na yung tattoo, na-print na. Anong next na gagawin mo? So, sa aftercare, kasi siya yung magde-determine ng kung anong kalalabasan ng tattoo mo. Okay. So, mas maganda yung healing ng tattoo, mas maganda yung kalalabasan niya. So, first things first, pagka tapos ng tattoo, depende kasi kung home service siya, hindi na namin nilalagyan ng bandage. Pero meron din kasing isang klase na bandage na tinatawag na Saniderm. Ano siya, para siyang film, parang extra layer ng balat na
bandage siya na dinidikit sa balat. Mhm. So, para maiwasan din yung infection. Ano yun? Yung, hindi naman siya literally gasa, no? Hindi. Ano siya? Parang film lang. Alam mo yung Parang cling wrap? Ah, Para siyang parang cling cling wrap. Okay. na ano, na dumidikit sa balat na para Okay. siyang bandage na clear plastic. So, parang cling wrap. talaga. Parang clean up din siya. So yun, kung sa labas naman kayo magpapatato at uuwi pa kayo sa bahay, usually nilalagyan nila ng bandage yun na yung cling wrap. Para kung habang nagbabiyahe kayo, iwas alikabok, iwas infection, dumi. Siyempre, Oo nga pala. Yun, di ba nabagin nga natin na sugat siya, no? So, kalaban natin yan, yung infection. Yun, number 1 kalaban niya is infection. Second is yung pagiging sa tubig na mababad siya. Tubig. Pwede naman siyang mabasa. Yun nga lang, ang mababasa lang siya pag lilinisin mo siya ng mabilisan lang siya dapat mabasa. Hindi siya yung mabababad. So, ano pala, pag maliligo ka, iiwas mo siya, no? Oo, usually kasi dati, depende sa part may mga part na safe. Pero usually dati kasi sinasabi ko, pag naligo ka, as much as possible, huwag siya mababad. Pero ngayon, binago ko na siya. Ang ina-advise ko na is, pag naligo ka, huwag mo siyang mababasa. Para at least, pagkatapos nung maligo, doon pa lang siya hugasan. At least, sigurado ka na hindi siya nababad. Okay. So, basta, pawis. Bawal din ang pawis, no? Yes, kasi isa rin yun magkakos ng infections. Kasi, Okay. di ba, salty tapos. dumi. So, alam na this. Matagal ako hindi mag-gym nito. Alam na ba? hindi mo na ako mag-gym nito. Pahinga muna ako ng gym. No? Okay. So, meron bang pinapahid na something? Yun nga, kasama din siya sa aftercare. Meron akong binibigay sa mga client ko na vitamin A and D na ointment. So, pwede rin kayong gumamit na ibang ointment para sa wound. May mga nabibili naman sa mga butika. Pero ang number 1 na nire-recommend ko kasi is yung Drapolin. Pero pang baby yun, di ba? Yes, ano yun, for rashes. Kasi, ang maganda siya, walang itchiness, walang sore na pain, malilesen yun. Tapos, ayun nga, walang masyadong pain pagkatapos ng tattoo. Tapos, ano siya, iwas sa rashes. Okay. So, make sure na, yun nga, malinis siya, hindi siya nababasa, tubig or pawis. So, with ointment, hydrated yung skin, no? Yung sa vitamin A and D kasi na binibigay ko, ano siya, mino-moist niya na rin yung tattoo at the same time. Tapos, yun nga, nasabi natin na bawal iwas sa tubig or mababad. So, Kuya Denmark, bawal ka muna mag-swimming. Bawal ka muna pumunta sa dagat. Okay lang naman yun. Yung gym ang ibinag-isip. So, may mga kung may mga plano kang ganun, cancel muna natin. Sige. Or i-set natin sa date na bakante ka. Okay. So, yung healing... Yung pala, yung healing time. Kasi next question, okay, bawal ako mag-gym. Next question, kailan ako pwede mag-gym? So, yun nga, ang healing period kasi niya, usually, sinasabi ko 7 days. Yun yung pinaka-prone siya sa infection. 7 days. Okay. 7 days. So, siya yung pinaka-prone, yung days na 7 days kasi na yun, siya yung pinaka-prone sa infection. So, kailangan natin todo alaga muna dun sa 7 days na yun. After 7 days, medyo bababa na yung ano natin, risk. Bababa na yung risk sa infection. Pero ang para mag-fully healed siya, inaabot ng 1 month to 2 months. Okay. Yung pinaka-healing period na nalalabas na talaga yung insurance. Yung pala, during the healing period, ano yung i-expect mo sa magiging itsura ng tattoo? So yun, sa first day, ang mangyayari sa kanya, ano pa siya, litaw pa yung kulay niya at saka vibrant pa yung kulay niya, light, dark pa siya. So, habang tumatagal siya, may mapapansin ka mag-scab na siya, and then after scabbing, mapapansin mo magdadry na yung balat mo, kaya kailangan ng ointment para ma-moisturize. Iwasan din kasi natin na sobrang tuyo naman ng balat. Okay. Kasi yung sugat, di ba, pag natuyo, inihila niya yung balat, pangit din yun sa... So, sabi mo scabbing, no? So, maglalangib siya, no? Magbabala. Yun yung
part na... Parang kadiri yata yung What? Yun yung part na ang sarap niya ng tuklapin kasi... Oo, di ba pag nang bata tayo, pag nadapa tayo, di ba? Yung di mo gusto mo, putin mo yung matigas na part, di ba? So, ganun ang mangyayari. Yes, ganun ang mangyayari. Mag-scabbing So, siya. bawal siyang, tanggalin yung scabbing. Hayaan mo lang siyang matanggal, no? Bawal siyang kutlutin. Kasi, pag pinik mo kasi yung scab at nagsugat siya, dumugo siya, may tendency ilabas niya yung tinta, magkaroon na infection, mag-start na infection, yun ang magiging pinaka-problem natin doon. Kaya, as much as possible, pag nag-scab na siya, huwag natin siyang ipipik or tatanggalin kasi para iwas sa infection. Ito, parang, kailangan talaga i-double ingat doon. Pero yun ang pinaka nagiging problema namin sa mga nagpapatato minsan yung pag-pick ng scalp. Kasi masyado sila excite sila para gusto nila. Tsaka Makati siguro, Makati din. Okay. So, yun lang. Basta tuloy lang yung cream, yung ointment. Yes. Moisturize siya dapat, no? Pagkatapos ng 7 days, 2 weeks, fully na siya, tanggal na lahat yung scab. Pwede na kayong gumamit kahit hindi na ointment. Basta na lang, moisturizing cream, unscented. Okay. Yung normal na moisturizing cream. Walang flavor. Oh yes. wala siyang scent or pampaputi or mga acid kasi. Ay, naalala ko lang, yung mga pinapahit-pahit na yan. Siyempre, papahit mo, no? Bawal mo mabilad dyan? Yun, pwede naman, kaso yun nga, nagagamitan mo siya ng sunblock kung lalabas. Sunblock? Direct sunlight. Okay. Pag lalabas ka, hindi mo maiwasan matatamaan ka ng direct sunlight. Pwede mo siyang lagyan ng sunblock. Yun is kung fully healed na siya. Okay. Kung hindi pa siya fully healed, hindi pa siya pwede lagyan ng sunblock, muna kayo, mag-suit kayo ng damit na loose. Para matakpan na. So tatakpan talaga siya, no? Para iwas sunlight din. Tsaka kalaban din kasi ng tattoo or ng pigment yung UV rays. So pag ang tattoo mo fully healed na and then madalas ka nasa labas wala kang sunblock or UV protector na lotion, may tendency tamaan siya ng UV rays and then mag-scatter sa ilalim yung pigment. So yun yung nangyayari sa, kunwari for example, isang line na tuwi, isang line siya tapos dark siya, at mapapansin nyo pag lumuluma na yung tattoo, hindi na siya straight line, hindi na siya line na solid black, medyo scattered na yung pigment. Parang na-blur siyang gano'n, kaya yung pag aftercare ng tattoo, habang buhay na. So, kailangan mo siyang alagaan pa din. Hindi porket fully healed na siya, hindi pababayaan mo na siyang mag-dry or matamaan ng araw. Kailangan pa rin siyang i-moisturize, lagyan ng sunblock for UV protector. Never naman din ako gumagamit ng sunblock. Hindi ka naman siguro na... Ngayon na ako, hindi naman ako nagbibilad or what. Pero, tingin ko, sabagay, sa panahon ngayon, mukhang kailangan din talaga ng gano'n. Yes. So, kung ayaw nung sunblock, okay lang rin naman. Magsuot ka na lang ng protective clothing, no? Protective clothing, loose. Okay. Or sa forearm mo, long sleeve. Okay, sige. So, kailangan matulog ko na maaga, no? Para papahinga ako, no? Dapat maaga session natin. Dapat prepare yung katawan mo. Okay. Sige, so invite mo yung viewers natin sa page mo. Paano ka kukontakin pala? Okay, mga ka-live fit. Mga ka-live fit. So, follow me on my Facebook page sa Golden Hand Tattoo. Tapos, meron din ako YouTube, Golden Hand Tattoo din yung name niya. So, subscribe kayo dun sa channel ko. Tsaka, follow me sa Facebook page ko. Alright, sige. So, ililink ko ulit yung mga social media accounts niya sa description. Sige, so looking forward to our session. Oo nga pala, sa mga subscriber ko, tsaka followers ko, mamimigay tayo ng free tattoo and discounted tattoo. Yun, no? Sa mga subscriber. Kaya subscribe na kayo. Ba, i-boost na yan. Boost na yan. Okay, sige. So, abangan natin yan mga ka-live. The next morning.
Para akong actually, inaatak na ako yun. Parang masakit siya talaga, pero ewan ko ba, pagdating sa akin, pag yung sakit, naramdaman ko, tapos nagtuloy-tuloy, bigla siyang mawawala, tapos yun, nakakapagin ako. Weird, no? Welcome back mga ka-LifeFit! Ito na po ang finished product ng ating tattoo session. So at least 50% kasi we only had to finish the first design. So here it is guys. There. And then just inner forearm. Yun. Alright, so what was my experience? So nung sinabi nilang masakit siya, masakit talaga siya. Well, I knew na mataas naman ang pain tolerance ko, pero I could say na push din ako sa limits ko kahit papaano. And I think between the inner forearm and the outer forearm, sinasabi ng pain chart na hindi naman ganun kasakit din yung inner, pero mas masakit to compared to sa outer forearm. So, maganda yung na-experience ko kasi it felt na I was going through a challenge, and yun, so glad that I was able to go through it and finish the design. So yun. Well, yung regarding the design, supposed to be kaya to ng more than a day, na dire-diretso, morning to the next morning. Pero yun nga, because of my schedule, hindi kinaya, so we had to go through several sessions going through it, and in between pa the healing time in between, tapos nagkaroon pa ako ng instance na nagkaroon ng complication yung isang part ng tattoo kasi sobra siyang nagdugo. Yun, so medyo kailangan diskartehan ni Aris yun. And after all the ups and downs, so yun natapos din. So this part actually hindi ako masyado nasaktan talaga. Para lang ako minamassage, pero going through here, especially this one, itong part na to, masakit talaga siya. Well, it figures kasi ito yung malapit sa elbow doon sa soft part ng arm natin. So yun, pero I was very very pleased with the outcome, and yun nga, with the intricate design, hindi lang siya yung simpleng shade lang actually laliningan mo pa, shade mo pa, i-detail mo pa, so nakadagdag din sa pagka komplikado ng design. Well, actually this part, as you can see, the LifeFit 40 logo, this one took more than half day. Sobrang sobrang complicated niya dahil nga realistic siya. Yun, so yung hairlines, yung shading ng mga animals sa logo ko, it really took a really long time, and hats off to Aris kasi hindi niya talaga minadali yung part niya kasi he felt na it's something very crucial in the entire design. So yun. Nice. Hats off to you, man. Alright, so the second design, as we went along the process, I thought of putting it here instead of this part which was originally planned, pero kasi I thought na parang mas magiging okay yata kung it's placed in one area, similar to what Chris Bumstead has on his forearm. Ganun yung niya, isang forearm yung tattoo niya. So I was thinking of putting it here, and once I put it here, it will create more canvas for more designs. So particularly in lining ko dito, the filler side here and another filler side here, and it's gonna be sa part na to, there's gonna be a space here also. So I'm still thinking of other significant designs for that part.
So yun, I'm glad it's done. The second part and the other completing areas will be pushed back to the month of May, kasi we need to finish a project that came up, a very big project. So we'll be seeing that on the next episode. So yun, all right. So thank you for watching the tattoo series. Meron pang susunod, part 2. Yeah, part 2 of the series. So yun. Right, so watch out for that. Stay safe always, mga Kalifit.